Alright, so nandito kami ngayon sa may Carles na northern portion ng Panay Island. So northeastern portion to ng Panay. So malayo-layo na to mula sa Iloilo City. Siguro mga 2 to 3 hours bibiyahiin pag may sarili kang sasakyan or motor. So pumunta kami dito para gumala lang kasi medyo boring sa bahay. At matagal-tagal na rin din nakapunta ng beach si baby. So kaya pagdesisyon na namin na pumunta dito. So ito yung beach na pinuntahan namin. Konti na lang yung tao kasi dumating kami dito hapon na. Kasi wala naman kami nahabol na oras. So ito yung mga cottages nila. Tigpa 500 daw to per day. Pwede ka rin mag-overnight dyan sa mga kubo na ganito. So budget friendly lang siya. So, ito yung beachfront nila. Yan. Sobrang puti ng buhangin. Yan. Hindi na masyado pino yung buhangin, pero maputi. Tapos malinis. So, since hapon na kaming dumating, so yan ang coastline. Low tide. Pero malinis yung dagat nila, ha? Yan, o. Tapos since low tide kasi, so lumalabas na yung mga sandbars. So kahit hindi ka na mag-island hopping dito sa Carles, so kahit dito lang sa mainland, maraming magaganda na beach resorts dito. Oh, ayos. Tapos ang ganda ng araw doon, no? Parang dadating na si Jesus. Kasi may clouds doon eh, dark clouds. Tapos may opening siya, kaya yan, cinematic yung view. Ayos ah. So ito yung cottage namin. Masyadong malaki para sa aming tatlo. Nipa na siya pero maganda rin. Yan yung mga gamit namin, medyo makalat. So ito yung rates nila. Cottage 82, 500, entrance 10 per head. Tapos may extra charges pa sila para sa pag-charge, paggamit ng sound system at video okay. Pero iwan ko, hindi na kami siningil ng 10 piso per head. Siguro kasi tatlo lang kami, tapos baby pa yung isa. Maluwang naman yung parking nila dito. Pumayag na sila na i-park yung kotse ko dito malapit lang sa cottage para hindi kami mahirapan magbaba ng mga gamit. Pero pag marami daw tao, doon talaga sa parking area nila doon pinapark. Pero kinonsider nila yung request namin. Thank you so much. Okay, so puntahan natin sila doon sa may sandbar. Kasi doon sila naliligo eh. Napaka low tide talaga. Oop. Yan no? Napaka low tide. Pero hindi maputik yung buhangin nila. Kuhan siya, compact siya na buhangin. Kahit low tide, hindi ka malulubog. Mahangin. So, ewan ko kung naririnig nyo yung hangin. Pero mahangin dito ngayon. Naka-suppress lang yung wind noise kasi may dead cat tong microphone na ginagamit ko eh. Pero mahangin. Linis ng tubig nila, oh. Tinda talaga rito.
Itong sandbar talaga yung main attraction dito eh. So, first time namin makabisita dito sa Carles. Kasi, ewan ko, wala pa kaming oras noon para makapunta dito kahit na libot na namin halos yung buong Panay Island. So, lagi namin naririnig na maganda yung mga beaches dito, pero ngayon lang namin napapatunayan na totoo nga talaga. So, ito yung sandbar. Ganda niya pakapakan. Nandito si Bella. Puntaan natin. Hi, Baby Jo! Hi, nako. Kailangan ko bumalik sa kotse or sa cottage kasi naiwan ng asawa ko yung wallet ko. Baka manakaw. Sobrang hangin. Kita yung noo ko ah. So yan, yung mga bangka. Nakadaong lang kasi sobrang low tide. Linis talagang tubig oh. Isa sa, actually ang main attraction talaga dito sa Carles is yung island hopping kasi dito, or malapit dito yung Gigantes Island or Gigantes Island. Basta, yung island na yan, sikat yan dito sa Iloilo. Kahit malayo na yan sa city, pero pinupuntahan talaga yan ng turista kasi parang Palawan din yung ganda niyan eh. Okay, so nasecure ko na yung bag namin at yung wallet namin sa loob ng kotse. So, balik ulit tayo sa sandbar. Mas lalong gumanda yung langit, tingnan nyo. Yan. Parang babalik na talaga si Jesus. Cinematic yung langit. Buti na lang mga 5 kami dumating or mga 4 kami dumating dito. So, di mainit. Hindi nakaka-sunburn yung dagat. Grabe talaga oh. Parang si Moses ba? Patingin ang dagat. Ang wala lang dito is corals. Walang corals. Pero maraming mga seagrasses at plankton. Buti lang wala rin mga jellyfish. Mas delikado yun. Okay. Balik tayo kina baby. Dito lang sila sa mababaw kasi di pa marunong lumangoy yung baby ko. Dito yung chinilas nila. Oh. Hi, baby! Oh, ganda nga ng langit. Dadating na si Jesus. Hi, baby! So, ito si Baby Bella. Magti 3 years old na siya. Hi! Napaka-mischievous na. Feeling rain, ha? Hi! Woo! Tapos maraming mga bata rin doon, oh. Naglalaro. Whoa! Huh? Use your floater. Cold, no? Grabe kasi yung hangin. Grabe yung hangin, no? Kita na naman yung noo ko. Ayos yung mga bangka dito. Nakahilera lang. Yan, oh. Parang Chinese militia. Swim, baby, swim! Oh, kaya ka nilalamig kasi lagi ka na sa ibabaw. Mag-swimming ka na. Hi! Wow! Himala, hindi ka natakot sa buhangin. Nice there, no? Oh, what? Huh? Cold? Cold na daw. Sige, shield ko, shield. Mabasa si Papa. Ano daw? Ha? Ano chuchuchuchuchuway? Oh, chuchuchuchuwash. Iwan ko ba? Parang may sariling language tong baby ko. Kadiot dan, baby. Kita, mami.
Di lang siya medyo klaro, pero parang may ginagawang malaking floating cottage doon, no? Kasi nilalagyan nila ng mga malalaking drum sa ilalim, tapos korting bahay yung ibabaw. I'm sure floating cottage yan. Papuntang Gigantes na floating cottage. Sa susunod siguro namin punta dito, yan na yung papunta na kami sa Isla Gigantes or Gigantes ba yan or Gigantes? Basta Gigantes Island. So, yan ang next destination pag makabalik kami dito kasi kulang yung oras namin ngayon eh. Kasi random lang to na gala. Okay. Since nandito lang ako sa sandbar, palipad tayo ng drone. Okay, so umuwi na sila Sweet Rose at si Bella sa cottage kasi nilalamig na si Bibi dito sa dagat. Sobrang hangin kasi. Nakakakabag. So, siguro magligpit na kami ng mga gamit para makauwi na kami ng Iloilo kasi mga 3 oras pa yung bebehayin.